First time dito sa ating programa, si San Juan City Representative Isabel Maria Zamora, isa po sa mga miyembro ng House Prosecution Team. Good morning, ma'am, and welcome po sa Super Radio DCWB. Hi, good morning, and I'm very honored to be joining you, Miss Nympha and Miss Isa. Maraming pong salamat sa inyo pong pagpapaunlak sa amin. Ma'am, ito nga po, meron na tayong second week ng impeachment trial. Nabanggit na po ito ng House Prosecution Team na may pasabog, may fireworks at nasa exciting part na, di ba? Pero kanina po kasi nakausap namin si Senator Panfilo Lacson and may mga isinusulong po siyang way para mas mapabilis din po yung paglilitis, yung impeachment trial. Ang nabanggit niya po kanina, most probably po, baka pag-usapan din po ng House Prosecution Team, yung pong line-up ng witnesses, sana daw po nasa Senado na, nasa holding room na, everyday, para kung sakaling matapos yung isang testigo, agad sasalang yung susunod na testigo. Napag-uusapan din po ba ito ng House Prosecution Panel, ma'am? Yes, of course. Sa totoo lang, last week, nandun na din po yung aming next witness. So, prepared naman po kami na mag-present ng at least 2 witnesses a day. Siyempre, naghihintay lang yung isa until matapos yung isa. And if he will be allowed to testify by the presiding officer. Opo. Pero ma'am, inaasahan niyo ho ba na magiging mabilis itong pagsalam po ng 3 testigo this week? Kasi let's take note po na isa po sa mga sasalang sa impeachment trial ay si Attorney Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ng Office of the Vice President. And alam naman po natin, isa po siya doon sa kasama sa controversial video, di ba, nung press conference ng Vice President kung saan po inihayag niya yung alleged threat sa Presidente. Well, that's correct, no? Hindi natin masabi kung magiging mabilis o mas mabilis ang pag-present ng witnesses this week kasi hindi naman po ang tawag doon, iba-iba ang kanilang testimony. Yung kay Kalilong po, it was more technical, whereas the next ones will probably be more substantive more than technical. Hindi natin masabi kung alin ang mas mahaba kasi syempre madami ding mga tanong and I'm sure madami ding objections yung depensa. Kaya hintayin na lang po natin ang pag-present sa ating mga next witnesses. Opo. And sa palagay niyo ba, Congresswoman Zamora, dahil nga po haharap sa impeachment trial si Attorney Zuleika Lopez dahil pinasabpi na po, di ba? Darating ang Vice President, si Vice President Sara Duterte? Well, wala kami sa totoo lang na idea kung pupunta siya. Ang balita lang namin ay nag-inquire sila kung pwede sila magdala ng catering ref, coffee maker, and the like. So, baka pumunta, but we don't know for certain. Tignan na lang natin, but sabi nga kasi, Attorney Lopez is the Chief of Staff of the Vice President, so maybe that's why they are arranging those. Apo. Pero Congresswoman, kung halimbawang pupunta ang Vice President, may significance ba yun? Well, last week nga po pumunta siya, 'di ba? At tinanong ni Attorney Lorna Kapunan kung nandun pa siya, kung pwede siyang ipatawag dahil gusto natin as prosecutors na mag-appear ang ating Vice President, ang ating respondent, and sana po ang ating public ay yun din ang kagustuhan. Dahil gusto natin siyang humarap, gusto natin siyang sumagot sa mga allegations, sa mga charges against her. Kaya po, dapat lang talagang magpakita siya sa impeachment trial niya. The past impeachment trial, yung kay Chief Justice Renato Corona, nandun po siya sa araw-araw po siyang nandun sa kanyang trial. Although sabi ng Senado ni Attorney Tonggol parang everyday inaasahan naman nila or naghahanda sila, naghahanda sila sa pagdating ng Vice Presidente. Pero yun nga po, 3 testigo yung ihaharap this week, no, Congresswoman Zamora. Sino pa po ba yung mga posibleng maisalang for Article 4? Kaya ko po ito natanong kasi nung mga nakalipas na araw po, nabanggit po ni dating NBI Director Jaime Santiago na bukas po siyang
testigo sakaling isabpi na rin siya or kung gugustuhin po ng House Prosecution Team. Kasi nito pong last time, nabanggit po yung kanyang pangalan patungkol nga po doon sa investigasyon ng NBI Siya doon pa sa yung threat. NBI chief yata Noon, nung panahon na yun. Investigahan nila yung Yes, opo. alleged death threat. Yes. Napag-usapan nyo rin ho ba ito sa House Prosecution na team, ma'am? Well, syempre hindi ko masabi kung sino ang ating next witnesses pa o kung meron pa after the 3 this week. But madami po tayong pinag-uusapan sa prosecution. In fact, yung original lineup po natin ng witnesses ay mas mahaba or well, more than 4 at least. Kasi syempre madami tayong kinonsider na mga pangalan, maybe in relation to the threats made, the actual video, pwede din yung circumstances surrounding that video, or meron din gaya po ni Kalilo yung sa NBI na po. So iba-ibang klaseng witnesses po ang nilista natin for threats. Apa, kasi yung isa naman, si Sheriff Abe Andres, nagpasabi naman na siya, nag-post siya sa social media niya, ang sabi niya, wag na siyang idamay sa usapin. In short, parang hindi siya interesado. Isasabpi na pa rin ho ba ito ng House Yung ba yung Prosecution? sinapak daw Yung na sinapak, Sheriff Aya? yes. Yung sinapak na before ni Vice President Duterte nung alkalde pa siya ng Davao City. Opo, si Sheriff. Well, hindi pa naman namin napag-usapan lately kung isasabpi na si Sheriff. Apo. Okay. Ang mga nakasabpi na po for this week, tama? Attorney Jeremy Lotok. Attorney Yes. Jeremy Lotok, and then Zulaika Lopez, and then Belinda Bello, yung sa security sa Yes. House. Ng House. And then, narinig ko po kasi doon sa manifestation na kasama din sa maaari ninyong paharapin si Attorney Melvin Matibag, NBI Chief, pero hindi na na-requestan ng subpoena dahil ibig sabihin, pwede nyo nang paharapin nang hindi na siya kinukumpel ng impeachment court. Within the week po din ba siya balak iharap, Congresswoman? Hindi pa, again hindi pa definite yon dahil meron tayong lineup na 3 ngayon and we only have 3 days this week. Ayun. So, tingnan na lang po natin kasi sa totoo lang, everyday nagbabago ang arrangement, ang plano. Apo. Tingnan na lang po natin. And then doon po sa tax records ng Vice President. Kasi oral. pinaliwanag po, di ba, may paliwanag na mabubuksan lang yan pagka merong permiso ng Presidente at saka in aid of legislation. So wala namang in aid of legislation ngayon. Meron na ho ba kayong coordination sa BIR or sa Office of the President para hingin ng permiso nang sa gayon po ay makuha yung tax records ng Vice President na gusto po ninyong iharap sa impeachment trial? Well, if I'm not mistaken, magkakaroon tayo ng discussions dito, oral arguments. On Wednesday. And we will have that, the team, the prosecution is preparing for the oral arguments. As regards other steps that are being undertaken o kung ano pa yung gagawin ng prosecution, hindi ko naman po pwedeng sabihin. We understand po. And last na lang po siguro, Congresswoman Zamora, kasi kanina rin po nabanggit po ni Senator Panfilo Lacson na mas mainam na ma-resolve na yung pong issue ng threshold, 'di ba? Mas maganda nga daw kung merong dudulog sa Korte Suprema para po mag-file na ng petition, magkaroon na rin ng paglilinaw yung Korte Suprema patungkol po doon sa magiging boto sa conviction. Pero hindi naman po daw niya inirerekomenda sa House Prosecution Panel na kayo po yung gumawa nun. Pero kung kayo po yung tatanungin, ma'am, dapat na po ba talagang may mag-file sa Korte Suprema para ma-resolve na po ito once and for all? Actually, siguro ito personal view ko lang. I agree na dapat maiakyat to sa Supreme Court dahil sa pagpapahayag ni Presiding Officer Escudero na 16 ang threshold natin ngayon, ang kailangan na boto, at sinabi din niya that kung sino man ang gustong mag-question nito, they can go, they have the means, they have the legal remedies to do that. Kaya I think it is right for bringing up, for it to be brought up to the Supreme Court. Pwede naman pong ibang
party, ibang tao ang mag-file niyan, hindi naman kailangan yung prosecution dahil I believe that this is a matter of national public interest at it is the time for a determination regarding that issue. Siguro sabihin natin bakit natin gustong ma-resolve ito. Opo. Una, yung sa ating constitution, hindi naman kasi nakalagay na 16 votes ang kailangan in an impeachment trial. Ang nakalagay po doon, 2/3 of all members. And I agree na, iba-ibang panig ang meron tayo dito. Siyempre, iba-ibang stand ng bawat tao. But siguro kaya nakalagay na 2/3, ano siya, movable siya. Hindi siya definite na 16 votes. And we have to have a ruling na yung mga batas natin will be effective, will not be absurd. Kasi po ang pinag-uusapan natin dito, no, boto sa isang impeachment trial. Paano kung for some reason dumami yung nawala, nakulong, or for some reason? Meaning ba po niyan automatic acquittal na ang isang may kaso sa impeachment court, 'di ba? So I think hindi naman po yun yung na-envision ng ating constitutional framers Kaya nung sabi siguro, ginagawa po nila. siguro dadating Yes. tayo sa punto na yon, meantime concentrate sa paglilitis. Yes. Ma'am, maraming salamat po. Ma'am, Thank you sa so much, ulitin ma'am. po, Ulitin ha? po natin to, ma'am, ah. Thank you very Thank you po. much. Opo. Happy Sunday po, and I'll be honored to join you again. Opo. Happy Happy Sunday, Sunday po. ma'am. And thank you so much po Happy sa inyong Sunday. pagpapaunlak sa Bye amin. po. Ingat po palagi.